Muli magandang gabi sa lahat ng mga nakaantabay sa YouTube at dito sa ating virtual. Ang pagpapala po ng Panginoon ay mapasa atin. Napag-usapan natin kanina yung sinasabi ni Brother Dingdong na sa Santiago nakasulat na consider it pure joy if we face trials of many kinds. Consider it pure joy. Kitang tanan, consider it pure joy. Pero ang pangutana, naabay pure joy kung ang tanang matang sa pagsulay, lahat ng uri ng kapagsubukan ay para bang bumabaha papunta sa atin. Mayroon bang pure joy na ating mahanap, na batay makitaan na pure joy sa tao, sa sarili natin, pagka ang lahat ng pagsubok ay dumaan. Alam niyo, may dalawang uri lang ng pagsubok ng dumaan. Yung nagbibigay sa atin ng katalinuhan at nagbibigay sa atin ng pagbabago. Yung pagpapalang para bang sa atin ay negative, at ang pagpapalang para ba sa atin ay positive. So may dalawang uri. Pero yung sa negative side na pagsubok, kasi yung pagsubok ay pagpapala in disguise. Yung pagsubok, trials and testings is blessing in disguise. Bakit ba ito'y tinatawag na blessing in disguise? Maintindihan natin ngayon sapagkat sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang salita, ipinahayag niya kay Apostol Santiago na magalak tayo. Consider it pure joy if we face trials of many kinds. So una, pag-uusapan natin yung unang stage of trials. Yung sa tingin ng tao is negative. Yung lahat ng problema. Yung mga problemang dumating. Kasi pagsubok din yan yung mga problemang dumating. Ang kagandahan sa problema pag dumating, ito'y nagpapatatag sa ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa buhay. Yung mga problema nga moabot, daghan kayo ng problema, isa lang yung sa positive side na testing Kasi dalawa lang man yan, negative at saka yung positive na testing natin. Yung negative kinds of testing, yung parang lahat ng problema, yung mga hindi maganda, pag hindi magandang dumating sa atin, di tayo nagagalak doon. Itong positive side of testing, ito yung pagpapala, yung sobra-sobrang pagpapala. Akala nyo ba yung sobra-sobrang pagpapala that beyond our capacity, yung pagpapalang beyond our capacity is isa din yung pagsubok. Yung positive nga lang, kasi yun ang gugustuhin natin. Kung tatanungin tayo kung saan tayo gustong bahain ng pagsubok, yung negative na pagsubok o yung positive na pagsubok, saan gusto ninyo? Yung sandamakmak na problema o sandamakmak na pagpapala? Yung gustuhin nila yung sandamakmak na problema, taas ang kamay. Yung sandamakmak na pagpapala. Okay. Kasi yung positive side, mayroon ding negative view. Kasi at saka yung negative side, mayroong positive view. Kikita natin ngayon. Bakit sinasabi na consider it pure joy? Kasi ang tinatawag dito sa Santiago, yung tinutumbok na pagsubok, yung dalawa, yung negative at saka positive view of testing.
yung mga problema at saka yung mga pagpapala. Ang bawat isa, yung lahat po, ang tawag dyan is tasting. Bakit ba testing yung pagpapala? Nasusukat yung karakteristik natin. Yung atong batasan ba masukod? Diya sa atong panalangin. Okay? Nasusukat yung pag-uugali ng tao diyan sa mga dumarating na pagpapala. At saka dito sa dumating na problema, napapatatag yung ating pananampalataya at napapalalim yung ating karunungan. We deepen our wisdom and we strengthen our faith. Kaya yung dalawang side na yan ay kailangan natin. Katulad ng ilaw. Ang ilaw po ay hindi po magliliwanag pagka positive lang or negative lang, di ba? Kailangan po nila yung dalawa po na positive at saka negative. Pag nagsama po yan, yun po nagliliwanag yung ilaw. Wala pong shorts. Katulad din yan sa pagsubok na sinasabi ng Biblia. Kaya sinasabi niya, consider it pure joy if we face trials of many kinds. Na ibig sabihin, yung positive na view ng pagpapala, ng pagsubok na nagbibigay sa atin ng pagpapala, at yung naman pong pagsubok na problema, sangkaterbang problemang hindi nagbibigay sa atin ng kagalakan, subalit nagbibigay ng karunungan. Amen. Intindihan? Kasi yung sinasabi na nagpapatibay ng ating pananampalataya, yung mga pagsubok na negative sa ating tingin. Example, kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, maraming pangangailangan, walang bigas, may karamdaman, maraming utang. Ako, madami akong utang. Okay? Shortage, crisis. Yeah. Family problems, relationship problems. Ang dami pong mga negative na mga pagsubok. Subalit, on the other hand, itong pagsubok na negative na ayaw nating dumating, but the Lord is allowing na dumating sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng karunungan. Kaya sinasabi niya, mag-alala kayo sapagkat hindi lang yung pagpapalang material ang pagsubok na dapat nating naisin. Sapagkat yung pagsubok na nagpapatatag ng ating mga pananampalataya at nagpapatibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon at ang nagpapalalim ng ating kaunawaan patungkol sa buhay at patungkol sa Panginoon, yung mga pagsubok na ayaw natin. Subalit yun ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Kita mo kung paano pagkasyahin yung 1 kilo sa isang araw, 4 kayong kakain, paano pagkasyahin yan? Paano pagkasyahin? Sige daw, gamin yung arithmetic. Paano pagkasyahin yung 1 kilo, 4 na tao, 1 kilo sa isang araw? Kasya yan, hindi. Maaring kasya, pero pagka sinasabi, busog na busog ka ba dyan? Diba? O, maaaring busugin mo pagka lugawin mo lahat, 1 kilo, hindi mo mauubos yan. Diba? Pag lugawin mo, di naro, nagiging ano ka dyan, nagiging parang economist ka dyan. Ito, ganito. Sapagkat lawak ang ating karunungan sa mga pagsubok na ayaw natin. Because the moment it come to us, we think and analyze the situations kung paano at natin ito malampasan. At kung saan tayo huhugot ng lakas. Kaya sinasabi ng Panginoon, consider it pure joy because you will know me. Sa oras ng kagipitan, kaya may isang awit, sa oras ng kagipitan, sa oras ng gulo, sa oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, di mo kami iniwan,
Yun. Ang Diyos ay nakatingin sa atin pagdating sa mga pagsubok na hindi natin gusto. Siya po nandyan, nakatingin. At ang pinaka-the best na dapat natin gawin is titingin sa Kanya. Lord, tulungan mo ako nito. Amen? Kaya sinasabi din niya, consider it pure just because those moment na mga pagsubok na ayaw natin, doon natin makikilala, doon natin makikita at makikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Doon natin makikita ang kanyang kapangyarihan at habag. Hallelujah. Paano na ipinapakita ng Panginoon? Ito sinusubukan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, yung mga disciples niya. Doon sa mga sakunang dumarating at sinusubukan din naman doon sa mga pagpapala. Kasi yung pagpapala ay testing din on how you manage the blessing, on how you maintain your godly character pagka mayroon na pong pagpapala. Kaya si Jesus Christ, yung mga tinunan sakay sila ng isang baruto, tapos umaalon, bumagyo bigla. At ang sabi ng mga mananampalataya, Panginoon, gumising ka, natutulog ka, mamamatay tayo. No, sabi ng Panginoon, ang kaunti ng iyong pananampalataya, O men of little faith, kagagmay sa inyong pagsalig o pagtuo. So gibadlong ni Jesus Christ, be still, waves and wind, be still, inakinig. So nakikita nila kayo, sino pala itong kasama natin? May kapangyarihan pala siyang mag-utos. Even the nature will follow him. Bakit ba pinahihintulutan ng Panginoon na maranasan ng mga alagad ng Panginoon yun, ng mga disciples? Because God will introduce Himself through that situations para mailhan nato siya, masinati nato iyang gahom, para dili ta magduha-duha nga sa panahon sa mga pagsulay di ay naaday tay masangpit ug maduulan na Ginoo nga magtudlo sa ato para malig-on ta, nga magtudlo sa ato para mahimo tang maalamon. Amen. So through that situations, we will gain wisdom. Through that situations, we will strengthen our faith. Kaya pasalamat tayo dyan sa negative side na pagpapala na minsan ayaw natin, pero tinuturuan tayo ng Diyos upang tayo maging matatag at tayo maging malakas sa ating pananampalataya. Amen. Amen. Praise the Lord. So sino ba ang nakaranas sa inyo ng mga ganyang pagsubok? Mga ayaw natin, ngunit dumating at nagbibigay sa atin ng katalinuhan, nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating pananampalataya. Taas ang kamay. Kana nakaagi og mga pagsulay nga dili nato gusto. Taas kamot. Diba? Kagitaan na tanan, no? So, moto siya. Pag problema gani ang muabot, pasalamat gyapon ta, consider it pure joy because it increase our knowledge, it deepen our relationship to God, and it strengthen our faith and confidence to Him. Ito naman sa gusto natin. Ito, yan. Ang gusto nating pagpapala na pagsubok. Pagpapalang pagsubok. Alam nyo, yung pagpapalang pagsubok na kung titingnan natin ay naranasan ng mga sinaunang hari. Naranasan ng mga sinaunang hari yung pagsubok na pagpapala. Paano nagkakasala si David? Sapagkat dumadami ang kanyang mga sundalo. Pagka dumadami ang iyong sundalo, dumadami yung capacity mo na sakupin yung ibang bansa. Kasi the success of the kingdom is the strength of the people.
the quantity and the quality, the numbers. Ang sa dami na pong mga sundalo ni David, ibinilang niya, nagalit ang Panginoon. Sapagkat, ang pinakadelikado sa pagpapala ay papasok ka doon sa isang pag-iisip na hindi mo na kailangan ang Panginoon. Yun pong pinakadelikado na dapat nating maintindihan. Kaya sinasabi ni Agor, Panginoon, wag mo akong bigyan ng karangyaang sobra. Sapagkat baka ako'y magtatanong, sino ba ang Panginoon? At wag mo din akong hayaang mamulubi at magnakaw na ikaw ay mapahiya. Ana siya, Ginoo, ayaw ko himo ang pobre kaayo. Kay basig makapangawat ko ug maulawan ka. Ayaw pud ko, Ginoo, himo ang dato kaayo. Kay basig, Ginoo, og muingon ako, kinsa ba ang Dios? Makalimot ko. Ang pinakadelikado po, ang pinakadelikado doon sa pagpapalang gusto natin, ito po'y magtutulak sa atin sa sitwasyon na parang di na natin kailangan ang Panginoon. We will cling and we will make our blessing as our defense. Himuon nato ba ang atong panalangin nga pananggalang? So natay huna-hunaon nga problema, di nata wala naman kay huna-hunaon nga problema, kay ang pinaka problema man sa tao kwarta raman. Kung naa kay sakit, kung naa kay kwarta at piska kay nabito ko'y kwarta, magpa-doktor ko. Di ba? Kung naa kay wala kay panginahanglan, basta naa kay kwarta. Kaya duha ka gahom ang mga ang umiikot sa sanlibutan, the power of money and the power of faith. Hallelujah. The power of money and the power of faith. So kayon, sa dalawang yan, ang gusto ng tao, yung pagpapalang pagsubok. Yung pagpapalang pagsubok, yun ang gusto ng tao. Ayaw natin doon sa pagsubok na nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Ang nais natin na pagsubok ay yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan, yung pagpapala. Subalit, ang sinasabi ng Panginoon, we cannot find real joy in the other side of the testing. Intindihan natin, dalawang testing, negative at saka yung positive. Yung positive gusto natin, yung negative ayaw natin. But itong dalawang ito ay kailangan talagang dumaan sa atin. Amen. Kailangan talagang dumaan itong pagsubok na ito upang mapatatag ang ating pananampalataya, lalalim ang ating relationship sa Panginoon, at higit sa lahat, magkakaroon tayo ng pag-uunawang kung wala ang Diyos, wala akong magagawa. Amen. Hallelujah. Pagdating ng puntong yan, pag yan pumasok sa ating pag-iisip na kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa, diyan po nagkakaroon ng wastong pag-iisip ang isang tunay na mananampalataya na handang-handa na siya sa pagpapalang dumating na yung pangalawang pagsubok. Tatanungin ko kayo, pagka kayo ba'y pinagpala ng lubos, di ba kayo dili ba mabago, di ba mabago yung pag-uugali natin?
Walang sinumang makapagsasabi na hindi. Kasi pagka ngayon, wala ka pang pera, wala pa tayong daming pera, siyempre, sasabihin natin, andam naman ko. And even myself, sinasabi ko sa Panginoon, kaya nga we practice. We practice on doing what is dapat dating gawin pag may pagpapala, pag may nangangailangan. So, in way of helping others, you are practicing the character of generosity. Yung matulungin. Kasi yung ang Panginoon matulungin. Para pagdating sa pagpapala, alam mo ka, ano palang purpose ng pagpapalang, pagsubok na pagpapala? Para ang mga pagpapalang dumating, iisipin natin, pwedeng mawala sapagkat ito'y pagsubok lang. Kaya minsan, naranasan natin yung pera natin, di ba? Mayroon tayong nahahawakang perang malaki. Subalit, parang bula. Bakit? Kasi sinusubok ng Diyos ang ating katalinuhan, yung ating karakter, sinusubok ng Panginoon. Kung paano ba natin i-handle yung blessing. Kaya kanina nandun kami sa Pirada. Akong gipangutana sila, kinsa magpaplanta. Kung naaba mo yung 100,000, makaya ba ninyo nag-tithes ang 10,000? Wala sila naningog because never pa nila naranasan mag-tithes ng 10,000 sa planta. Bakit? Kaya walang napundar. Ang pinaka-delikado sa pagpapalang pagsubok, ito pagpapalang problema, testing na problema, yung mga negative na problema, ito yung positive. Dito po nasusukat yung ating pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig natin sa salapi. Kaya dami ko pong taong na nakahalubilot na kilala na sa pagka pinagpapalala, naiiba ng karakter. Naiiba na yung pag-uugali. Kayo ba, di ba mo mausap? Ha? Emily, di ba ka mausap kung madunya na ka Emily? Ha? Tata? Kamo kay tatanan? Dili ba ta mausab? Dili ba ta mahimong matadato? Unsa man ang matadato kanang dili mata pobre. Matadato na. Na standard. Kaya kasagaran sa mga Kristohanon, dili na siya musimba kay walay kaparkingan silang sakyanan. Dili na musimba kay dili na sila fit in sa kay mga high class na sila kasi pinagpapala na. At yan ay kukunin ng Panginoon. Tanggalon na sa Ginoo sa toa. Naminawtan nakasabota. So, bawat pagsubok na dumating, nagbibigay po ng karunungan to change our character and to deepen our relationship to God. Lahat po ng pagsubok, hindi po pwede nating i-skip. Hindi po natin po pwedeng laktawan nga maingon ta di sa ko anak Lord, because babalik din yang pagsubok na yan. Kanang hitabo kay Sheila, sulay man to sa Ginoo sa imo kung sa kakalig-on, kung unsa ka lalum imuhang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Amen. Kaya I encourage you to be honest. Lord, ayaw sa ko panalangin kung dili pa ko andam. Sige daw, kita daw maingon, Lord, ayaw sa ko panalangin kung dili pa ko andam.
Sige, usba. Lord, ayos ako panalangin kung dili pa ko andam, para dili ko malaglag, para dili ko mausap. I hope mayroon tayong naintindihan. And I pray, Father God, we thank you, Lord, for this wonderful night na nakasama po namin ang bawat isa. I declare and I decree, Holy Spirit, ng bawat pong pagsubok na dumating, it is positive side and negative side, ito po nagbibigay sa amin ng kagalakan. Lord God, tulungan mo po kaming maintindihan ng lahat ng pagsubok, mabuti man na pagsubok, na gusto namin yung pagpapalang pagsubok, at saka yung di namin gustong pagsubok na problemang pagsubok. Ito pong dalawa, Panginoon, ay may purpose sa aming buhay. And I pray, Holy Spirit, that you will touch them. Lahat po ng umaatin ng virtual worship at lahat po, Panginoon, ng mga nasa YouTube nakaantabay. I do not know their names. I do not know, oh God, their situations. But I pray that you will touch them and strengthen them if they face trials of many kinds. Lord God, establish ladder to heaven upon their house, and let your angels ascending, descending, O God, in the name of Jesus. And use us, use them. Use this channel as a channel of salvations to those who's watching us in YouTube and in Facebook. In Jesus' mighty name. I declare and I decree your grace and mercy, Lord, be upon all the viewers, the subscribers, in the name of Jesus Christ, and all upon the members of the ladder to heaven. Thank you, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you.